Nagising ka ng isang araw sa isang mundo na hindi nagsasalita ng anumang wika. Sa likod ng bawat ngiti, bawat tingin at bawat kilos, may isang komplikadong mundo. Isang mundo na madalas na hindi maintindihan. Sa isang mundo, tinutukoy na may pagkakaiba. Ito ang mundo ng autism. Kuya, pwede po magtanong? Sige po, ano po yun? So kuya, pag narinig po yung salita autism, ano pong unang pumapasok sa isip nyo? Siguro para sa akin, ito ay isang mental condition ng isang tao na may problema sa pag-iisip. At sa palagay nyo po, ano po masasabi nyo sa taong may autism? Siguro maawa ko sa kanila, pero kahit hindi man sila normal katulad sa atin, kailangan pa din natin sila itrato ng tama at bigyan sila ng respeto dahil sila ay katulad din natin. Okay, thank you po kuya. Sinasabi na ng ASD ay isang neurodevelopmental condition na ito ay naapektuhan ng pag-iisip at pagkikipag-ugnayan ng isang tao. Ang mga tao meron nito ay may problema sa pag-iisip at maaaring magpakita ng pagkakaiba sa kanilang pag-uugali, pagkikipag-ugnayan sa lipunan at paraan ng pag-aaral. Sila ay may iba't ibang pangailangan at kakayahan at maaaring magbago ang mga ito sa paglipas ng panahon. Ang ilang mga tao may autism ay maaaring mamuhay ng mag-isa, ngunit ang iba ay may malalaking kahirapan at nangangailangan na pangalaga at suporta sa buong buhay nila. Ang mga oportunidad para sa edukasyon at trabaho ay madalas na naapektuhan ng autism at ang mga pamilyang nagbibigay ng pangalaga at suporta ay maaaring harapin ang malalaking pangailangan. Ayon sa pagtataya mula sa CDC's Autism and Development Disabilities Monitoring Network noong taong 2020, tinatayang nasa isa sa 36 na bata ang may autism spectrum disorder. At ilang taong makalipas sa latest na pag-aaral ng mga eksperto, tinataya naman na isa sa 100 ang mayroong kondisyong ito. Inulat din na ang ASD ay nangyayari sa lahat ng lahi, etnisidad at pangkat ng social economy. Sinasabi din ng mga eksperto na autism spectrum disorder ay mas nakaraniwan sa mga kalalakihan kaysa sa kababaihan ng halos 4 na beses. Ayon sa ulat naman ng mga magulang, tinatayang isa sa 6 o 17% ng mga bata na may edad na 3 hanggang 17 taong gulang na na-diagnose ng mga sakit panungkol sa developmental disability. May pupuntahan tayong tao, ngunit hindi siya pangkaraniwang tao tulad ng iba. Matatagpuan sa Bukawi, Bulacan. Kilalanin si Robbie. Si Robbie ay isang 18 taong gulang na binata na isinilang noong Mayo 17, 2006 sa St. Michael Hospital. Isang individual na may maningning na pag-iisip, ngunit may kakatangiang naiiba sa karamihan. Dahil dito, tinutukoy siya bilang isang special child. Noong siya ay nasa edad 2 o 3, napansin ng kanyang pamilya ang pagkaantala sa kanyang pag-unlad. Hindi siya nakakapagsalita ng kahit isang salita at agad naman itong idinala sa isang pediatrician. Matapos ang masusing pagsusuri, na-diagnose si Robbie ng Autism Spectrum Disorder o ASD. Dahil dito, agad siyang isinailalim sa isang therapy upang matulungan siya sa kanyang kalagayan. Ilang buwan ang lumipas, nagpakita si Robbie ng mga positibong pagbabago, hindi na siya nagtatantrums at unti-unti siyang natututong makipag-ugnayan. Ngunit sa kabila ng mga pagsulong na ito, mananatiling limitado ang kanyang kakayahang magsalita at ipahayag ang mga nasa isipan niya. Sa kabila ng mga hamon, mahalagang makita natin ang kagandahan ng kanilang katangian. Ang kanilang mundo ay maaaring naiiba, ngunit puno rin ito ng mga bagay na dapat nating pahalagahan. Ngayon, balikan natin si Robbie upang higit pa siyang makilala at maunawaan. Mga masayang nagtatawanan, nakakapaglaro, nakapag-uusap at may kalayaang gawin ang lahat ng gusto. Ngunit kung ating papasukin ang mundo ni Robbie, sadya namang ito'y napakasalimuot. Kahit pagsabi man lang ng kanyang mga ninanais, sa loobin o opinyon ay sadyang napakahirap para kay Robbie. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay makikita namang lumalaban ng patas sa buhay. Araw-araw si Robbie at tunay na ito'y nakakahanga. Sa pamamagitan ng mga taong nagmamahal kay Robbie ay talaga namang lumalakas ang loob nito at patuloy na nagpapatuloy sa madilim na karanasan niya.
Ano po pangalan nyo? Ako si Kuya Choy. Kaano-ano nyo po si Robbie? Si Robby, friend ko yung mami niya. Tapos, nagpapatulong na maghahanap ng mag-aalaga kay Robby. Nag-decide na nagpresenta ako na ako na lang mag-alag. ilang taon po si Robbie nung sinimulan yung alagaan? Hinawakan ko si Robby na simulang siya alagaan. 1 year old and 3 months. Oh. Ano mga hamon ang inyong kinakaharap habang sinusubaybayan ang paglaki ni Robbie? Ayun, yung inaano namin yung paano namin siya itrato, gano'n. Tapos i-develop yung kailangan i-develop sa kanya. Ano po pangalan nyo at kaano-ano nyo po si Robbie? Ako si Melchor de Guzman. Si Robbie ay anak ko. Kamusta naman po kayo ngayon bilang magulang ni Robbie at nakakayanan nyo po ba? Oo, nakakayanan namin. Anong naramdaman niyo po nung nalaman niyong may ASD si Robbie or na-diagnose siya? Nung una, hindi namin pinapansin kasi normal lang. Kasi maliit pala siya noon, 2 years old, gano'n. Tapos nang napansin lang namin, parang iba tang likot. Napakalikot na wala siya sa focus. Naghihinala na kami. Hanggang sa meron ng mga nagsasabing, ba't parang kaiba yung anak nyo? Ganyan, na mukhang hindi, parang special ata. Hindi namin pinapansin, ayaw namin pakinggan, dahil nga, hindi naman, namin hanggang sa pinatingnan namin, yung mapakit namin na diagnose nga na may ganun nga, special siya. Sabi namin, nalungkot na kami. Hindi namin malaman gagawin. Pero hindi namin iniisip na ito ay panghabang buhay. Ito ay sandali lang. Para bang late lang. Ganon. Humanap kami ng doktor na mapagtitingnan, na espesyalista. Nakarating pa kami sa Maynila. Yun, sa Maynila, na-diagnose din na ganon siya. At pina-therapy hanggang maaga, baka daw late lang. Tuloy-tuloy ang proseso. Pinatitingnan namin, pinatherapy hanggang sa lumalaki ang bata. Pero ang progreso napakabagal. Naiinip na kami ngayon. Kasi nagkakaedad ng bata, pero ang galaw at ang pag-iisip hindi nagbabago. Ginawa pa namin, tinerapi naman namin. Sa therapy kami nag-concentrate. Ang therapy naman hindi rin naman gano'ng kabilis. Napakabagal din ng progreso. Hanggang napansin namin na parang sa bahay pa ata nagkaroon ng progreso yung bata. Dahil nakakasalubuhan namin at nagagabayan sa bahay, doon namin nakakitang parang mabilis pa siyang mag-response sa bahay. Pero tinuloy-tuloy pa rin namin yung therapy at yung pinasok na nga namin sa eskwelahan. Nung siya, palaki ng palaki, nagmamature na nga sabi namin, parang hindi na natin natato, talagang nata si Robbie, hindi na mababago. Ayun na, kami na natanggap na namin na talagang may diferensya si Robbie. Pero ganun pa man hindi naman namin sinukuan. At patuloy pa rin ang aming paggabay para lang din maging maayos sa kinaharap. Yun naman kanyang paglaki ngayon, unti-unti nang may nadidevelop. Unti-unti na kaming nakakita ng mga progreso. Sa bahay nga, nakakatulong na namin yan. Nakakapag-charge ng mga cellphone. Minsan nga,
siya pa ang naglalagay ng mga plato. Pag yung ayaw ni Robby na marumi sa lamesa, tinatanggal niya lahat ng mga plato roon na marumi. Tapos, pag meron kaming pinakuha sa kanya, automatic yun. Kinukuha niya. Pag yung maliligo yung mga kapatid niya, pagdating, inaabutan na ng agad ng tuwalya. Kaya, natanggap na rin namin na si Robby hanggang doon na lang ang magiging kalagayan. Pero, ganun naman ano pa rin namin siya. Tinuturing pa rin namin siyang mahal na mahal pa rin namin siya. Hindi rin naman namin siya inanong ibang tao. Kaya, ganun na lang. Pag ang ginagawa namin, gabay na para lalo pa siyang mag-improve. Salamat po. Kung iisipin, napakasalimuot ng pinagdadaanan ng kanilang pamilya para sa pinakamamahal na si Robby. Hindi naging madali para sa kanilang lahat na tanggapin ang sitwasyon na ito. Ngunit, sa kabila ng lahat ng paghihirap at kawalan ng pag-asa, ay patuloy pa rin lumalaban at nagpapakatatag ang mga taong nagmamahal kay Robby. Sa katunayan, ang mga magulang ni Robby ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang hindi niya maramdaman na siya ay nag-iisa at kakaiba sa ibang mga bata. Sa pamamagitan ng mga simpleng teleponong touchscreen na ginagamit ng karamihan pang komunikasyon, ay nagsisilbing libangan para kay Robby. Kung ating bibigyang pansin, ang kasanayan na ito ay maaaring makasama sa kanyang kalusugan kung ang paggamit ay magiging labis. Subalit, hindi ito naging alintana sapagkat laging nandyan ang pamilya ni Robby upang siya ay subaybayan sa araw-araw nilang pamumuhay. Madalas isipin ng karamihan na ang pagiging iba ay hindi pangkaraniwan. Halo-halong tingin at mga bulong na gumugulo sa isipan. Pilit hinahanap ang kamalian sapagkat ito ay taliwas sa kanilang nakasanayan. Ganyan din ang aming pananaw bago namin makilala si Robby. Isang batang kakaiba, ngunit may pangarap din gaya natin. Ating buksan ang kamalayan, pangunaway, palawakin, at ipalaganap ang kabutihan. Kakaiba man sa ating nakasanayan, ngunit hindi ibig sabihin sila ay may kakulangan.